Good morning, everyone! For today's vlog, alamin po natin kung paano inaalagaan ang lobster, kung paano pinapalaki ng ganito. Akala ko dati ang hirap nitong alagaan. Ayun yung cage ng lobster. Ayan po yung tatlo, hindi na nakahintay na sunduin ng bangkang dimotor. Nilalangoyin lang raw nila papunta sa kubo. Lumusong na sila sa tubig. Ay kami ayaw mabasa. Kaya naghintay talaga kami sa bangkang susundo sa amin. Yan, dito sa tabi. Ayan yung aming bahay. Tagal na ng bahay namin na ito. High school pa lang ako. Yan na yung bahay namin dito. Ang sarap tumira dito. Ang tahimik ng lugar. Laging maraming ulam. Ayan na po ang aming tito. Susundo sa amin papunta sa cage ng lobster. Ayan na si Tito. Sakay na po tayo sa bangka papunta sa kubo. Ayan po, malapit na tayo sa kubo ng lobster sa cage. Ayan. Ayan na yung mga nauna, naligo na sila. Hindi na nakapaghintay. Yung mga bata nangangawil. Habang may nangangawil, may naliligo rin sa ilalim. Ano pa kaya makukuha nila kung nabulabog na ng naliligo? Ayan sila oh. Nauna-una. Yan. Nagsipaglangoy lang yan galing dito sa tabi papunta dyan sa cage. Sa kubo. Ayan, nilangoy lang nila. Ang iba naman na sumakay ng bangka. Kami ayaw mabasa, kaya sumakay nagpasundo na sa bangkang dimotor. Ayan, ayan na yung lobsteran. Ayan no. 4 na butas, parang 4 na kahon. Bawat isang kahon, parang ang haba, 1 dipa kalahati bawat isang kahon. Ayan. Tapos, ang haba ng kabuuan, 3 dipa paikot. Ayan. Ang screen dapat double. Isang buo paikot na screen. Tapos, bawat kahon may double siya na screen ulit. Naka-individual bawat kahon. Kasi, yung mga butete, alam nyo yun, yung butete, nabubutas yung screen pag kinakagat nila. Kaya kailangan po double talaga siya. Ayan po, may pangilan-ngilang isda na nakakapasok. Ayan, yung bayang yung tawag sa amin. Ayan yung hipag ko guys, yung may-ari nitong lobsteran. Kinuha niya yung pakain nila sa lobster. Pinapakain nila ito ng tito ko ng umaga, tanghali, hapon. Ayan yung mga pakain niya, yung mga isdang maliliit. Mayroon din yung mga isdang hindi na pwedeng ipailuto. Tinatadtad tapos pinapakain. Minsan maliliit na alimasag, mga shells. Mga ganun ang pinapakain nila. Ayan, sa tito. Ayan. Pinapakain na nila. Ang dami rin maliliit na isda sa loob.
Nakakapasok yan sila maliliit pa kasi kasya pa sa butas. Hanggang dyan na sila lumalaki. Hindi na nakakalabas. Double purpose na, may pang-ulam na rin na isda. Ayan pa po, may nakapasok pang isda. Bayang yung tawag sa amin dito. Ang ganda niya, oh, para siyang paru-paro. Para siyang butterfly. Ang ganda pang lagay sa aquarium. O, diba? Pumasok yan dyan, maliit pa, kasya pa siya sa butas, sa screen, sa butas ng screen. Nung lumaki na, hindi na siya magkasya, hindi na siya makalabas. Kaya dyan na siya paikot-ikot. Ayan, ang dami naming mga usyusira, oh. Sama-sama lahat, pati mga bata. Halos ngayon lang din kasi kami nito nakakita na yung lobster inaalagaan. Ang daming naaalagaan. Nakakakita kami nito dati pa isa-isa, dalawa. Malalaki na. Hindi namin nakikita kung paano talaga siya lumalaki. Simula sa baby hanggang lumaki ng ganito kalalaki. Kaya halos lahat kami usyusira na rin dito. Ayan na, lalaki na. Inalagaan nila ito halos battery size. Parang mga daliri kalaki. Ganun siya. Binibili nila ng 10 pesos. Tapos, ganyan na siya kalaki. After 1 year, isang taon na to eh. Ngayong November, isang taon na. Ganyan na siya kalalaki. Sa isang kahon, nasa 100 yung laman. 100 pirasong lobster. Lalaki na talaga nila, oh. Ang ganda tingnan. Ang tatalas ng sungay nito. Kaya nakakatakot hawakan. Nakakahawak lang ito yung tito namin tsaka yung kapatid ko. Sila lang yung nakakahuli. Kami kahit buntot di namin mahawakan. Ayan, oh, ang laki, oh. Mahigit 1 kilo na yan. Ito naman yung sa isang kahon, medyo maliliit pa sila. Kaya hindi pa inangat masyado yung lambat. Medyo nai-stress pa pag ganito kaliliit. Medyo maselan pa. Kaya hindi pa pwedeng hila-hilain yung lambat niya. 3 grams pa lang siguro to.
Big. Where na you? Kent, dito ka, Kent. Malalaki pala dito to. Dito ka, Kent. Doon ka. Iniilaga nila kasi ako. Ako na kayo, stress ang pan. Stress na. Na-stress din ang maniguli. Stress din niya ako. Wala. Buslot manabi na yun. Nag-ano pa din. Nagdaan doon yung ano. Trying hard makahuli sana. Nag-gloves, hindi makahuli. Ito na naman. Tingnan natin kung makahuli. Sa sibot. Anong tawag dito sa Tagalog? Ayan na, ayan. Wala. Ayan na. Sa malalaki na tayo. Ayan na, umakyat sila kaya kailangan may sara. Ayan, ang nakahuli dyan, ang kapatid ko na. Ang asawa ni Kati kanina, yung nanguhuli. Ayan, yung tito ko rin yung isa. Ito si tito. Ayan, ang lalaki talaga. Ayan, oh. Mga 2 kilo na siguro ito. Kulang-kulang 2 kilo. Laki. Dito lang po yan sa amin sa Palawan. Quezon, Palawan. Ang dami nila, oh. Ayan, kailangan siya may takip kasi pag wala, baka makaakyat. Kagaya kanina, nakita niyo, di ba? Gumagapang. Maakyat kasi makapit yan yung kamay niya, yung galamay niya. Makapit yan kaya yung screen, nakakapit sila dyan. Kaya sinasarahan yung taas. Pag maliliit pa naman, okay lang. Hindi pa naman sila nakakaakyat. Ayan, oh, ang laki. Pero pag ganito nakalalaki, pwede na siyang umakyat. Ay, naku, ang ganda talaga dito sa lugar namin. Oh. Ang linaw. Ang linaw ng dagat. Yan, dito na ako sa taas ng kubo ni Tito. Kaya nga lang, ang daming kulapo ngayon. Ito yung pinapakain nila. Ini-stock nila. Kaya kailangan laging may ice yung box. Ito, tingnan natin kung may laman. Ay, wala na. Walang laman. Ito lang meron. Ayan na, tapos na ang bisita. Uwi na tayo. Balik na tayo sa tabi. Ayan, no, ang linaw talaga dito sa amin. Ito ang ipagmamalaki mo sa amin sa Palawan. Ang malinaw na dagat. Sana po abangan nyo ang next vlog. Ang pag-harvest ng lobster. At saka yung next pa, sana ma-vlog ko din po yung kung paano alagaan ang sea cucumber. Kasi may mga cages din po sila dito ng sea cucumber dito sa tabi. Nandyan, hindi ko pa lang po na bibidyuhan. Ayan, yung may mga bakod. Yan yun. Mas madaling alagaan yun kaysa sa lobster. Next, sana abangan nyo po. Ayan, sa tabi na po tayo. Thank you for watching, guys. Bye-bye.